Nasa 95% na nga pala yung natapos ko dito sa Oplan Papogi nitong nabili kong napabayaan na Honda Wave Alpha. Yung dating halos wala na talagang buhay na motor, tumatakbo na ulit ngayon. Bale, ito na nga pala yung day 9 ng Oplan Papogi nito ni Project Kalikasan. At dahil medyo natagalan nga pala ako sa paghahanap ng grab bar nito, kaya medyo dodoble trabaho na naman ako ngayon. Naikabit ko na kasi itong magkabilaang side pairings. Ang problema ko lang dito, sa loob kasi sinasalpak tong grab bar. Kaya pagkatanggal ko nga pala nung kaka sa gilid, tinanggal ko na nga rin pala yung lock nut nitong rear shock. Medyo pahirapan na rin kasi maghanap ng stock na grab bar nito, kaya natagalan ako ng bahagya. Hindi ko na kasi ginamit yung lumang nakakabit dito dahil puro kalawang na talaga yung loob, halos nagpupulbos na. Kaya para mai-test fit natin kung sakto lang ba yung pagkakalagay, isinalpa ko na nga pala yan dito. Dahil halos naikabit ko na naman lahat ng pyesa nito, kaya puro kahan na lang yung ibabalik natin. Bali, plano ko na sana tapusin to ngayong araw, pero hindi nakisama kasi yung mga pyesang binili natin. Pero para siguradong maganda yung maging resulta niya, hindi natin irarush. Sa dami ng Honda Wave series na nabuo ko, parang ito lang ata yung aabot ngayon ng day 10. Medyo pahirapan din talaga magpapogi na motor, lalo na kung literal na napabayaan yung itsura. Sinabayan pa ng batalyan nito na napakaraming naputol na bolt sa loob. Kagaya dito sa tornilyuhan dito sa may bandang leg shield, may nakalimutan pa pala akong tanggalin. Bali, yung discarding ginawa ko nga pala rito, kumuha ko ng barena, mano-mano natin tong pupudpudin hanggat sa sumagad sa dulo. Sa ganitong discarding nga pala, hindi to pwede sa mainipin, pero siguradong matatanggal mo yan, kailangan mo lang talagang tiyagain. Halos sumagad na nga pala yung talim ng barena ko, kaya nung nalaman kong malambot na yung naiwan na tornilyo, ginamitan ko na nga pala ng plies, buti na hugot na. Yung mga ganong klaseng problema, kahit maliit na pyesa lang, siguradong sasakit yung ulo mo dahil tornilyohan kasi ng kahayon. Maglalagay nga rin pala tayo ng airbox, bali second hand nga pala tong nabili ko. Wala na kasi tong cover nung nakuha ko, kaya kailangan talagang bilihan ng mga kulang na pyesa. Kaya pagkalagay ko nga pala ng airbox, nag-refill na rin ako ng gasolina para makapag-test drive naman tayo mamaya sa kalsada. Kaya noong maayos na nga pala yung pagkakatornilyo ko ng airbox, ibinalik ko na nga rin pala tong leg shield. Parang halos nakatatlong beses ako nagbaklas kabit nitong kaha, pero no choice tayo, kailangan kasi malagyan ng airbox. Para sa susunod na magiging amo nito ni Project Kalikasan, literal na wala na siyang poproblemahin. Kaya after ko nga pala mailapat na maayos dun sa kaliwang leg shield, dito naman tayo sa kanan. Ito talaga si Project Kalikasan yung bubuo sa kulay ng Power Ranger dahil nakompleto ko na lahat ng kulay. At para malagyan na nga rin pala natin ang kaha sa susunod na video dito sa harap, inilagay ko na nga pala yung bracket dito. Pwede na rin sanang ilagay yung kaha rito, ang problema lang wala pa pala akong nabibiling brake hose. Kaya ikinabit ko na nga rin pala tong dalawang mahabang tornilyo nitong bracket. May nakabaon nga rin palang dalawang tornilyo dyan, mukhang naputulan din dati. Hindi ko na lang talaga naisama sa video, pero ito rin yung dahilan, kaya konti lang din yung natapos ko. Ito talaga yung isa sa pinaka-challenging, lalo kapag nagbubuo ng mga luma, yung mga tornilyong naputol sa loob. Hindi rin talaga sa budget nakadepende kung ano yung magiging resulta ng binubuo mong project bike. Dito mo rin talaga malalaman kung hanggang saan ka magtsatsaga para makapagpapogi ng isang motor. Kaya tinanggal ko na nga pala sa packaging tong hand grip, ito naman yung isasalpak natin. Pero buti na lang naalala ko na meron pa pala tong switch na ilalagay dito, kaya ito muna yung unang sinalpak ko. Bali, kinapa ko nga muna pala yung butas sa handlebar, meron kasing lakyan dito sa switch para siguradong hindi ito umiko. Kaya nung maayos na nga pala yung pagkakapasok sa butas, saka ko nga pala nilagay yung dalawang screw na lakyan dito sa ilalim. Kung napanood nyo yung ibang Honda Wave series na nabuo ko, parang ito talaga yung pagkakaiba sa itsura nila. Yung ibang switch kasi ng Wave nakadikit sa kaha. Kaya nung sakto na yung pagkakapit, kinabit ko na nga rin pala yung hand grip dito sa kaliwa. Pati nga pala yung mga sakit ng switch, pinaglalagay ko na rin. Kaya dito naman tayo sa may bandang kanan magkakabit. Bali, dito nga pala nakalagay electric starter. Kaya pinasok ko na nga pala tong throttle cable dito sa housing, saka natin ikakabit kasama yung switch. Kung doon nga pala sa kabila nasa ilalim yung lock, dito naman nasa taas. Kaya nung naramdaman ko nga pala na pumasok na yung pinaka-poste nitong throttle housing dito sa butas ng manobela, saka ko nga pala nilakyan. At nung nahigpitan ko na nga pala yung dalawang mahabang screw, konting testing lang kung may sumasabit, buti wala. Ikakabit ko na sana tong bagong bili natin na caliper, pero nagka-problema nga pala ako. Binilihan ko kasi ito ng yayabangin na caliper bolts para ito sana yung gagamitin natin, kaso ang problema, karton tsaka bubble wrap lang yung dumating. Kaya sa shop na binilihan ko nito kay Mototai24, sana hindi bumalik sa iyo itong ginawa mo sa akin. At dahil medyo hinapon na nga pala tayo, magte-test drive na lang muna tayo dito kay Project Kalikasan. So yun na nga, mag-update muna tayo ng mga natapos nating gawin para dito ngayon sa day 9 nito ni Project Kalikasan. So ito nga pala, nailagay na nga pala natin yung switch dito. Medyo natagalan tayo dahil parang 2 linggo ko to inantay. Sa wakas dumating na pati itong mga handle grip, nilagay na rin natin itong brake master. Tapos itong bracket dito sa harapan, nilagay na rin natin. So yung mga hindi natin naisalpak ngayong araw, itong caliper dahil na bogus tayo nung
seller na binilihan natin, pinadalahan tayo ng karton lang. Shoutout kay Mototai24, tatandaan kita. Yan, binudol mo kami. Tapos sa mga kaha niya nga pala, ito yung mga hindi pa natin na ilalagay itong headlight. Dahil nga kailangan pa nga pala natin lagyan to ng brake hose. Wala rin kasi hindi pa pala ako nakakabili, nakalimutan ko, kaya hindi pa natin sinarado. Tapos itong headlight, hindi pa rin. Tsaka itong pinaka-cover sa harapan, itong side stand, tsaka itong passenger footrest. Pero bukas, sigurado na last day na to ni Project Kalikasan. Bukas na natin makikita yung magiging pagbabago sa itsura niya. Then, ayun nga pala, bago natin tuluyan tapusin itong day 9 nga nito ni Project Kalikasan, mag-update ulit tayo para dun sa ipapamana ko sa inyo na SkyDrive 125. So, sa mga gusto magkaroon ng motor dyan, pero wala kang ipo, napaka basic lang, check mo lang dito sa baba kung paano. Right? Nga pala yung sinasabi ko sa inyo kanina na laro na dapat mag-register kayo para nga magkaroon kayo ng chance na mapamanahan natin ng Suzuki SkyDrive. So ito nga pala yung PH Rush. Kung bago lang kayo dito, punta lang kayo dito sa register. So ilagay mo lang dito yung username mo, password, tsaka confirm password. So kapag okay na yan, pasok ka naman dito sa login. Kung naghahanap kayo ng paglilibangan lang, ayan, napakarami yung pwedeng laruin dito. Meron ditong Super Ace, Sweet Bonanza, Mine Showdown, Super Ace Deluxe, at napakarami pang iba. Yun nga, kung gusto nyo maglaro, pili lang kayo dyan. So sa ngayon nga pala, meron na tayo ditong almost 5 kyaw kasi yung iba nailabas na natin dito sa laro. So ipapakita ko sa inyo kung paano tumaya at manalo dito sa Super Ace. Sumubok tayong magbet ng kahit 50. Tapos mag-auto spin na lang tayo. Check natin kung magkano yung papaldoy natin ngayon dito ngayong araw. Alright. Ayun, 120. Ayan na, 20 pesos. 720. So ayan, meron tayong nakuwang 10 free spins. Ayan, tignan natin kung magkano papalduhin natin ngayon. Ayan na, 280, 240, 1560, 450. Ayan na, nasunod-sunod na. 600, 360 naman ngayon. Ayun, 1K, basic. 100, 800. Ayan na, 1K naman ngayon. Ayun, 1K uli. So, ganun lang ka-basic, napakadali lang. So, ito nga pala yung kinita natin sa paglalaro natin ng ilang minuto. Kumita tayo ng nasa 9.8. So, ganun lang, napaka-basic lang. Yun, sa mga nag-register nga pala dito sa PH Rush, ilapag nyo lang dito sa baba yung SS nyo, katunayan na nakapag-register na kayo. Tapos, abang lang kayo sa live natin this coming December 29. Malay nyo kayo yung buenas na maging amo ni Project Tagtag. So ito nga pala kinita natin sa paglalaro natin. Umabot din ng 13K. So malaking bagay din to. Right?